10:40 na po ng gabi dito po sa Pilipinas. Ricky Rivera po at kudos po sa ating mga kapatid na OFWs. Napakarami yung mga nangyayaring mga politikal na mga maniobrahan ika nga dito po sa ating bansa. At sa kabila po nito ay patuloy naman pong medyo stagnant yung ating ekonomiya. Ang pag-usapan po natin ngayon ay yung race to the top, ika nga, meaning impeachment. Yung possibility po na magkaroon ng dalawang impeachment dito po sa 2026. Ang isa po ay kung ma-revive po, no, yung impeachment complaint na na-archive nung dating Senate President Chis Escudero at ngayon under advisement o naghihintay po ng resolusyon sa Korte Suprema ng Pilipinas. At kani-kanina lamang po yung Makabayan Plaque ay nagsabi na, no, na sila po ay magsasampa ng panibagong impeachment complaint laban kay Sara Duterte sa ating Vice Presidente sa February 6. Yung February 6 po, ito po yung tinakdang petsa ng Korte Suprema para sa gayon ay magkaroon ng kung sino man yung may gustong magsampa ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente, maaari po nilang gawin yan starting February 6. At unahan nyo yan sigurado. No? Ganyan din po, nagunahan din po yung mga grupo para magsampa naman ng impeachment complaint laban sa ating Presidente Bongbong Marcos. Ang una po nagsampa noong January 21st ay walang iba kundi itong Atty. De Jesus na di umano daw ay malapit sa First Lady Lisa Araneta Marcos. At nung Friday, alam niyo na ho nangyari, dalawang grupo ho nagtangka, no, na magsampa naman ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong, pero hindi natuloy dahil nga wala daw si Secretary General Sheloy Garafil, no, at hindi tinanggap ni nung lawyer na naiwan doon sa Office of the Secretary General yung dalawang verified complaints. Ngayon, ito pong araw na ito, Monday, January 26, successfully na-file po ng Makabayan Black yung kanilang impeachment complaint. Ganyan din po yata ito pong grupo naman ng mga dating Duterte officials. Na karamihan dyan ay mga pinagsisisipa mismo ni dating Pangulong Duterte due to graft and corruption. Pero nandyan sila, you know, filing an impeachment complaint against the President allegedly for committing corruption. Kayo na pong bahalang magbasa dyan dun sa sinasabi ko. So, tatlong impeachment complaint kay PBBM, isang posibleng ma-file sa February 6 at may pending naman na appeal sa Supreme Court na kung magkakaroon ng desisyon on or before February ay maaaring mabuhay yung impeachment complaint mismo sa Senado. Ang sabi ni Senate President Tito Soto ay kanya pong actionan forthwith, ika nga, no, sa the minute o sa sandali na mag-issue ng desisyon ng Supreme Court tungkol dito sa impeachment ni Sara Duterte. So, ibig sabihin, at nga pala, baka kung manimutan, aside from these things, nung isang araw po naman, nagsampa naman ng plunder and graft and corruption case ang grupo ni Senador Antonio Trillanes IV, kasama ang Silent Majority na isang civil society group, laban din kay Sara Duterte, sa office hindi ng Kongreso kundi ng Office of the Ombudsman. At sila po ay umaasa na kapag nagkaroon ng probable cause, halimbawa, to believe yung ating Ombudsman, ay siya na po ang magkukusa na sasabihin sa House na mag-initiate, no, ng impeachment complaints laban kay Vice Presidente Sara Duterte. So, iyan po yung sitwasyon po natin ngayon. So, malamang sa hindi, kung makalusot po sa plenaryo yung impeachment complaint either ni Atty. De Jesus o ng Makabayan Black o ng pro-Duterte group, at nagdesisyon naman ng Korte Suprema or nagsampa ng fresh impeachment complaint
sa Kongreso, ito pong Makabayang Block sa February 6, kauna-unahan po sa kasaysayan natin na makakita ng isang spectacle na kung saan dalawa sa matataas nating opisyalis de gobyerno, mga constitutional officers, mag-submit into sa impeachment trial. So, halimbawa lang po, no, kung halimbawa na maaring magkakaibang date yung pagdinig ng plenaryo doon sa mga impeachment complaints na to ni McCoy at ni Sara. Pero yung possibility po na magkaroon ng dalawang impeachment trials naandyan. Ngayon, ang tanong kaya dyan, paano kaya magiging procedure? Paano rules? Yung rules ba na i-apply doon sa impeachment ng Pangulo the same rules that will be applied to Sara Duterte? Number one. Number two, alam naman po natin na kapag may impeachment, tumatayo po bilang presiding judge yung ating Chief Justice. In this case, sino ba Chief Justice? Si Sesmundo. No? Si Sesmundo po ba ang tatayong presiding judge in both cases? Ngayon, separate ba yung magiging trial nila? Kasi syempre, separate facts di ba po? Hindi naman po parehong facts yung isinampalabang kay McCoy at ng kay Sara. So, separate. So, anong mauuna? Yung sa Pangulo ba o yung sa Vice Presidente? O sabay sila? No? Yun po yung mga katanungan na dapat sagutin ng ating mga legal expert. Hindi po ako legal expert. So, at wala ko din sa konstitusyon, sa pagbabasa ko po ng konstitusyon, yung ganyan senaryo na dalawa. No? Alalahanin po natin, ang impeachment ay itinayo po yan due to Article 11 of 1987 Constitution. Ano po yun? Yung public office is a public trust. Therefore, kapag kami mga constitutionally elected or appointed officials, dadaan sa impeachment sila upang matalsik sila sa kanilang mga posisyon. Oo, dahil sa kanilang paglabag sa accountability provisions ng ating konstitusyon. Dito po sa mangyayari halimbawa, no, may lumusot talaga at nirefer ng House sa Senate yung pag-initiate o pag-conduct, hindi na pala pag-initiate, pag-conduct ng impeachment kasi initiated na. Yung kay Bongbong po, nung tinanggap po ni Sheloy nung January 21st, kanya pong i-transmit agad-agad dito po sa opisina ng Speaker of the House kay Boji, Congressman Boji D ng Cagayan. No? So, ibig sabihin, gumulong na ho doon. Ngayon, ang tanong, yung bang second na January 26 at ito pong kay na Mike Defensor na kaso, diringgin po ba kaya ito ng House Speaker? Kanya bang i-include sa order of business ng Kongreso ito pong tatlong complaints na ito? Pagsasama-samahin po ba kung may halimbawa nakita sila na magkakatulad na issue, no, na in-state sa kanilang mga respective impeachment complaints. So, yung mga katanungan na yan dapat sagutin ng Kongreso sapagkat nasa Kongreso na po yung bola, ika nga. Nasa Kongreso na ang bola kung itong mga impeachment complaints na ito ay magbunga ng mga trial. Kasi base sa batas, kinakailangan ho. No? Kung mapatunayan na yung mga impeachment complaints na yan, lahat, whether kay Bongbong yan o kay Sara, nag-conform dun sa tinatawag na fitness test. Ano po ba yon? Yung fitness test, ibig sabihin, sila ay complete in substance and in form. So, kapag na-judge po yan ng Kongreso na indeed, dun sa dalawang criteria na yon, pumasok itong mga complaints laban sa Pangulo, sigurado yan, ministerially, itatransmit ho nila sa Senado yan para ang Senado naman mag-convert into a constitutional court at dinggin yung mga ipinaratang ng Kongreso
doon sa Pangulo, gayon din po doon sa ating Vice Presidente, no? So madi-divide, no? So ibig sabihin merong mga may mga congressman na magiging bahagi ng legal team against BBBM sa impeachment court at legal team din ng Kongreso laban naman sa Vice Presidente. So marami yung katanungan niya kasi sapagkat ito ay isang president, kauna-unahan ho yan na mangyayari sa ating bansa, no? Sabi nga ni Senate President Tito Soto ay kahihiya daw na yung dalawang pinakamatatas natin ay sasalang sa impeachment. Pero Mr. Senate President, talaga hong ganyan kasi nakalagay naman sa konstitusyon natin karapatan ng kahit na sinong tao, mamamayan, na kapag nakakita ng kamalian o kay asangkot sa katiwalian o paglabag sa konstitusyon ng ating mga batas, ang isang government official, lalo na ang isang constitutional officer, kailangan natin gawin yan. However, matindi yung rule book siguro ang gagawin nila, no? Yung bang komposisyon ng impeachment court laban sa kay PBBM the same persons who will try the Vice President. Ilang oras ho ang kailangan nilang idikta dyan? O how many hours would they spend for the trial of the President and also for the trial of the Vice President? So, laki ho yung gulo sa totoo. Wala ho tayong magagawa kasi dyan ho naman yan. Kung di naman ho natin gagawin, yung nilalabag natin yung prinsipyo ng accountability na provide ng Constitution para sa ating mga aggrieved taong bayan. Kasi yung taong bayan po ang nanakawan ng 2 trilyon doon sa flood control scandal, samantalang ito namang kay Vice Presidente, yung di umano'y paggamit niya o paglustay niya ng 650 million na intelligence funds. So pare-pareho yan. Ang pinaka main issue ay ang pag-abuso sa kapangyarihan. At kailangan natin ipakita sa ating mga sarili na indeed tayo ay hindi pumapayag na abusuhin nino man ng mga nasa gobyerno yung kanilang kapangyarihan. Pero siyempre, procedurally, kailangan gumawa ho ng mga panibagong rules ito pong Senado. So tatagal yan. I just hope na mabilis lang ho itong impeachment na ito dahil sa totoo lang po ay naka-suspended animation yung ating ekonomiya at ang ating mga buhay dahil dyan sa mga political events na ito, no? So I just hope na matapos agad-agad. Pero yung pa pala isa, yung pagtapos agad, ano ang win-win solution diyan? Ang win-win solution ba ay parehong magbitiw sa kanilang mga pwesto itong si Pangulong Bonget at si Vice Presidente Sara Duterte? Yung ba ang win-win? O ang win-win ba ay matanggal sa pwesto si Vice Presidente Sara Duterte at mag-keep si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa kapangyarihan? O parehong wala? Ang tanong, kung parehong wala, susundin ba natin yung succession? So, paano kung halimbawa ay may nangyaring hindi maganda at na-stall itong impeachment trials ng dalawa? O paano ngayon? Sino ngayon? Susundin ba yung succession rule? O mag-a-assert ng kanilang mga sarili itong Pangulo at ng Vice Presidente? Ayan po. So, ang daming mga variables na medyo hindi defined at medyo hindi medyo magulo. No? Dami nating tanong. Hindi ko kasi ganun kasimple na ngayon eh. Kung sa iba-iba, sasabihin nila, kasimple lang yan eh. Di mag-resign na si Bonget, tapos ng laban, at si Vice Presidente pumalit. Kung ganun din ho, ang dami hong aayaw dyan. Kasi, hindi lang ho sa surveys nakakita yan, kundi yung mismong the mere prospect yan. Ito po isang gauge kung bakit ayaw ng mga tao
Oo, na yung pinaka-easiest route para matapos tong gulo nito ay mag-resign si Bongit at palitan ni Sara Duterte. Unang-una yung maraming surveys ng Okta at ng Tangere na nagsasabi na ayaw ng mga tao na pumalit bilang caretaker or bilang kahalili ng Pangulong Bongbong, ito pong si Sara, at mas gusto-gustuhin pa raw nila si Leni Robredo. Si Leni Robredo, mayor na ng Naga. So, hindi naman siya vice-presidente. No? So, ibig sabihin, gusto ng mga tao na tuloy-tuloy lang itong Pangulo. Ngayon, kung mai-impeach siya, ayaw nila si Sara Duterte pumalit. Sinong papalit? Hindi naman pwede yung isang transitional government. At saan uhugot ng political legitimacy ang isang transitional government? Yan po yung mga problema ang kinakaharap natin ngayon. Mabibigat na problema na hindi ko alam kung paano natin susolusyonan. Tanging Diyos lang siguro ang makakasolusyon yan. Pero I just hope as a ordinary citizen ay manatili na po yung katahimikan sa ating bayan. At managot yung mga dapat managot. Yung mga nagnakaw, makulong. At yung mga naging responsable para sa makapagnakaw itong mga mandarambong na ito ay matanggal sa pwesto. Yan po ang sa tingin ko, karamihan sa atin, yan po ang gusto sa totoo lang.